Magandang hapon po sa ating lahat at heto na po panuurin po natin itong si Vice President Inday Sara Duterte na mainit ang pagtanggap dito sa Cotabato City. Ayan po, naka-helicopter po si VP Sara, no. Yan po ang ating panuurin, ang kanyang speech doon sa Cotabato at paano siya tinanggap ng sobrang mainit ng taong bayan doon sa Cotabato City. Okay? Mamaya papanoorin natin yan. At also pag-usapan natin itong na-interview na nga ni Alvin and Tourism, itong vlogger na kaibigan natin, itong si attorney ng bagong attorney ni Legal Counsel ni Tatay Digong sa Hague, sa ICC. Okay? Mamaya i-interview yan ni Alvin at magre-react po tayo sa kanyang updates patungkol po kay Tatay Digong. Okay? At last but not the least, pag-usapan natin itong dalawa na ang Senate President ng Senado. Kaya itong si Senator Win Gatchalian at si Senator Alan Peter Cayetano, magkaiba ang utos sa work schedule ng Senado. 'Di ba? Ang kakapal rin ng mukha nitong si Win Gatchalian eh. Kasi acting Senate President lang naman siya. Ang Senate President naman talaga ay si Senator Alan Peter Cayetano. Tapos, illegal pa yung pagka-appoint ni Senator Win Gatchalian. Hindi nga siya tunay na acting Senate President eh. Mamaya, ipapakita natin yung balita na yan kasi medyo nagkagulo na doon sa Senado kung sino ang kanilang ifa-follow, kung si Win Gatchalian ba o itong si Senator Peter Alan Cayetano. Okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video guys para kakalat ito sa taong bayan. Wala muna tayong batian ngayon, no? At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa Donmar TV kasi libre lang po ang subscription sa YouTube, walang bayad yan. Updated pa kayo, ma-notify pa kayo kung meron tayong breaking news. Okay? So heto na po, no? Without further ado, unahin muna natin itong balita patungkol dito kay Win Gatchalian at itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ano na ba ang update dyan sa Senado? Panoorin natin. May banta raw sa seguridad ng Senado kaya ipinag-utos ni Senator Win Gatchalian na work from home ang kanilang pasok. Pero duda dyan ng Cayetano Block kaya regular working hours pa rin ang gusto nilang ipatupad. Narito ang aking report. Sino na nga ba ang susundin? Si Acting Senate President Win Gatchalian o Senator Alan Peter Cayetano? Sino raw ang susundin? Sa tingin ko naman ang susundin natin dyan si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi illegal naman yung quorum nila dyan sa Bangag 11, di ba? Pareho kasi silang may bagong utos ngayon sa trabaho sa Senado. Unang naglabas ng memo si Senator Alan. Pinaalalahanan niya ang empleyado nila na sumunod sa 8 a.m. to 5 p.m. work schedule dahil daw yan sa nalalapit na Independence Day holiday. Pero makalipas lang ang ilang oras, naglabas din ng memo si Senator Win. Di ba? Ang kakapal rin ng mukha niya, no? Wala talaga silang respeto. Yun lang ang masasabi ko dyan. Wala talagang respeto itong Bangag 11 na ito. Pinayagan niya ang Senate employees na mag-work from home simula bukas hanggang June 11. May banta Kayo mga employees dyan sa Senado, huwag kayong maniwala dyan kay Win Gatchalian. Utos na naman ng Malacanang yan. raw kasi ang seguridad ng Senate building at premises. Mismong si NBI Director Melvin Matibag daw ang nag-abiso sa kanila tungkol sa nasabing banta. Dahil sa impormasyon ng security threat dito sa Senado, nakipagpulong si Senator Gatchalian sa Senate Executive Committee gayon din sa Office of Senate Sergeant Arms. Ako, duda ko dyan eh. Ginagawa nila yan kasi alam nila may paparating na Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. At alam naman natin, kapag imbitahin na naman yung mga brave 18 ex-Marines na naman, starring na naman ang mga pangalan nila dyan. Kasi kaya pala hinaharangan nila itong Blue Ribbon na ito kasi natatamaan sila eh. Tingnan nyo, mas lalong nagagalit ang taong bayan kasi nagiging obvious na tuloy sila. Kaya pala hinaharangan nila kasi kasali pala sila doon sa nakatanggap. Ganun ang iisipin ng taong bayan sa kanila. Mga walang walang mga utak eh. Ang pag-usapan, ang makakailanganin daw na adjustment sa safety protocol. Kailangan daw Safety protocol dyan. Sa kay tagal-tagal nyo dyan sa Senado, ngayon lang kayo nakaganyan? Di ba? Kapag tataka, huwag nyong paikutin yung taong bayan. Huwag nyo kaming gawing bobo. Huwag nyong gawing tanga ang taong bayan, Win Gatchalian at mga Bangag 11. Hindi po tanga ang mga taong bayan. Tingnan nyo. Kung mapapansin nyo sa ngayon, sa social media, Facebook, lahat-lahat na siguro, no? Binatikos yung mga tulfo ngayon. Na sinabi doon, manyakis raw mga tulfo. Naglabasa na yung mga video na si Rafi Tulfo nandoon sa club, nag-inuman. Yan ang tuloy. Lumalabas na yung mga baho ninyo. Kasi iba talaga yung taong
tunay at iba yung nagpo-project ka na galit ka sa taong bayan, matapang ka. Yung mga tulpo ganyan. Nagpo-project na matapang sila at matulungin sa taong bayan. Pero ang totoo niyan, mga manyakis raw. Sabi nila, yung mga taong nagko-comment, manyakis raw. Kasing masigurong ligtas ang work environment dito sa Senado para sa mga senador at mga empleyado. Para naman kay Senator Tito Soto, kung mapatunayang may malinaw at agarang panganib, pwedeng ikonsidera ang pag-lockdown sa Senado. Matatanda ang nauwi rin sa lockdown ang Senado na magkabarila noong May 13. Pero si Cayetano, duda sa umunoy banta sa kanila. Kung totoo raw ito, dapat nasabihan daw lahat ng tauhan ng Senado at hindi lang ng isang block. Tanong pa niya, kailan pa raw nanguna ang NBI sa paglalahad ng security threat? At kung na-verify na raw ba Kaya ito ng nga eh. National Security Coordinating Agency? Tingin pa ni Cayetano, tila tumapat ang timing nito sa investigasyon ng flood control scandal. Ang palasyo, pinatututukan at pinapa-verify na rin ang sinasabing banta sa Senado. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao, Ano si Antikler, no? Parang galit lagi. Yun yung mata, oh. Hoy, wag kang makialam dyan sa Senado. Pakialaman mo yung Malacanang mo. na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Pero ang malinaw ayon sa palasyo, isa lang ang kikilalanin nilang utos sa Senado. Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang Ha? Walang constitutional crisis? Ano na nga eh. Kitang-kita mo naman ang gulo-gulo na ng politika. Huwag mong anuhin. Lidlangin ang taong bayan. Kasi ang taong bayan, 24 hours kaming nagsubaybay sa mga balita sa mga Facebook at sa media. Gulong-gulo na. Wala pang constitutional crisis. The solution para wala itong constitutional crisis, bumaba na yung amo mong bangag. sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. May nakarating naman na kayo. ulat kay Senator Ping Lacson hinggil sa lumalaking pagkadismaya umano sa hanay ng sandatahang lakas. Bagamat hindi pa ito na-verify, delikado raw kung may mga mananamantala sa sitwasyon para palalain ang hindi pagkakasundo at galit ng publiko. Sa kabila niyan, muling nanindigan ng AFP na hindi sila makikisawsaw sa politika. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Hindi kayo bulag, hindi kayo bingi, pero halik kayo sa puwet. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. Sa gitna naman ng tensyon sa Senado, naispatan si Senator Alan Peter Cayetano kausap si First Lady Liza Araneta Marcos sa selebrasyon ng Philippines-China Diplomatic Relations sa Pasay kahapon. Pero giit ng palasyo, Hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano usapan definitely sa Bakit ganun siya magsalita, no? pagiging mabait po ng ating unang ginang. Normally, it's just friendly talks. Huwag mo nang pangunahan. Huwag ka nang magsalita patungkol dyan. Okay? Huwag ka nang magkomento dyan. Kamustahan? Mga kapatid, Yan po ang ano ha. Ewan ko na lang. Sa tingin ko naman ginagawa nila yan kasi takot sila sa Blue Ribbon Committee. Yan ang konklusyon ko dyan. Okay, that's my own opinion. Heto naman. Panoorin natin itong pagdating ni VP Sara sa Cotabato City gamit yung helicopter na yan at ang mainit na pagsalubong ng taong bayan. Ayan, wait muna. Panoorin natin yan ha. Panoorin natin yan. Sana ba yun? Ayan. Ayan. Play. Ay, siya nga. Alright, yun po si VP Sara Duterte, tumalapag na po na sa Cotabato. Yan. Diba? Kitang-kita mo yung hiyawan ng taong bayan na hindi plastic. Hindi po kagaya ng mga event ni BBM na kailangan niya pang papipilahin ang taong bayan sa mga ayuda at mga bigas niya para manood lang sa kanyang event o pupuntahan siya. Ito, wala. Gustong-gusto talaga ng taong bayan makita si VP Sara. Diba?
Walang kaarte-arte. Yan. Niyayakap pa yan, mga taong bayan. Yan, speech na yan. Maraming salamat. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin kay Allah sa Diyos na ibinigay sa atin itong araw na ito para po tayo ay makapagbigay ng rice, food bags para sa mga kababayan natin dito sa Cotabato. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa ating barangay kapitana, si Zara, sa kanyang tulong para po mabuo ang ating programa ngayong umaga na ito. Ang susunod na pagpapasalamat po ay para sa ating mga OVP partners and supporters dito sa OVP BARM Satellite Office dahil tumutulong sila lagi para sa ating mga kababayan at sinusuportahan ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Maraming salamat sa inyong lahat. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President Satellite Office, BARM, SO. Nagpapasalamat ako sa kanila. Sila po yung nag-organisa, naghanda at gumising ng maaga para mabuo at masagawa ang programa natin ngayong umaga. Sila po ay pinangungunahan ni Pong Abbas, ni Zuhaira Abbas. Maraming salamat sa inyo. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Cotabato City, sa BARM, sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kahit madami kaming mga pinagdadaanan ng mga problema, ng mga issue, ng mga challenges, pero nandyan pa rin kayo sumusuporta at nagtitiwala sa amin. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kamakailan lang po ay bumisita ako sa kanya doon sa The Hague, Netherlands noong buwan ng Mayo. At lagi niyang sinasabi kapag kami ay nag-uusap, ako ay bumibisita doon sa kulungan, na ipaabot sa inyong lahat ang taus-puso niyang pagpapasalamat sa 6 na taon na suporta ninyo sa kanyang administrasyon. At syempre, ang inyong pagdarasal na siya ay makauwi na dito sa ating pinakamamahal na bayan. Maraming salamat sa inyo. Gusto ko rin batiin yung mga kapitbahay natin na nasa kabilang... Mga kapitbahay namin, nagpapasalamat po kami na mabait kayo na kapitbahay. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aming trabaho. At ang susunod na pagpapasalamat po sa inyong lahat, kasama na sa mga kapitbahay namin, ay ang aming pagpapasalamat. Napakalaki ng utang na loob ng aming pamilya sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat sa inyo. Malaki po, dako kayo nga mo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuuna namo sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa nasod. Daghan kayong salamat. Mahal ko kayo. Maraming salamat sa nakakataba ng puso at nakakapagbigay po ng tibay ng loob yung suporta ninyo. At nagpapakita po siya na meron pang pag-asa ang ating bayan. Maraming salamat. Yung ating pong mga senior citizens ay naluluha po, pasensya na, at napaiyak po kayo ngayong umaga na ito. Pero nagpapasalamat din po talaga ako sa pagtanggap ninyo sa akin dito sa Cotabato City. Maraming salamat sa inyo. Siyempre magpasalamat din tayo, hindi tayo kinuha ni Lord noong lindol, noong nakaraang araw. Malakas ba yung lindol sa inyo dito? No? O, sa amin, sa Davao din, napakalakas nung lindol. Halos pareho siya nung lindol nung last year.
October nung nakaraang taon. Kung maalala ninyo yung malakas na lindol nung buwan ng October nung nakaraang taon. At syempre, hindi pa rin ako natuto. Ang nangyari sa akin, ganun pa rin kung ano yung nangyari sa akin noong October 2025, ganun din ang nangyari sa akin ngayong June 2026 na lindol. Ganun pa rin. Maaga kasi siya, di ba? Mga 7:50? Mga 7:50 siya. So tulog pa yung anak ko dahil wala pang pasok, wala pang eskwela. Tulog pa yung anak ko at nandun ako sa tabi niya. Tapos nagsimula na yung lindol. Sabi ko sa sarili ko, wala nang kasing lakas pa nung lindol nung nakaraan. And lightning doesn't strike the same place twice. Sabi ko, imposibleng malaking lindol ito. Tapos, dahan-dahan na siyang lumalakas. Na, sinabi ko na hinihila ko na ang anak ko, hindi ko siya mahila kasi tulog na tulog siya. At syempre, wala siyang kaalaman sa kung ano ang lindol. Hinihila ko siya. Hindi ko siya mahila sa kama. Binuksan ko yung pinto kasi nakalock, kasi natutulog pa kami. Binuksan ko yung pinto, humingi ako tulong. Sabi ko, pwedeng buhatin ninyo yung anak ko para makalabas na tayo. So, lumabas kami. Pero, ito, wala pa rin akong bra, as usual. Pero natuto na ako. Galing sa nangyari nung nahila ko ang kumot ko. Nahila ko ang kumot ko at yun ang ginamit kong pantakip sa mukha ko at sa katawan ko habang nandoon kami sa labas ng bahay. Marami sa ating mga kababayan ang binawian ng buhay sa lindol na yon. At kailangan natin magdasal na sila ay nasa maayos na lugar na ngayon. At marami pa rin ang missing, ang pagkakaalam ko, 7 o 8 yung missing at 36 yung mga namatay sa lindol. Ito yung mga bagay na kahit anong gawin natin, hindi natin alam kung kailan mangyayari at hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Kaya ang pinaka na paghahanda na pwede nating panlaban, na pwede nating gawin sa mga ganitong tulad na disaster ay ang ating pagiging handa at lagi natin i-practice yung kahandaan na yon. Para hindi tayo matulad kay Inday Sara, nangyari na noon, nangyari pa rin ngayong taon na ito. Maraming mga drills. Sa isang taon, iba't ibang opisina, iba't ibang ahensya ng gobyerno gumagawa ng drills para sa lindol. At ang pinaka una noon na paalala ay protektahan natin ang ating ulo. Dahil posibleng maraming mga mahulog na mga gamit o matumba na mga gamit o mag-collapse na mga building na tatamaan ang ating ulo. Kaya kailangan lagi sinasabi sa atin, duck, cover, and hold. Kabayan natin yung ulo natin at huwag tayong tumakbo dahil kapag gumagalaw o nagsishake, umaalog yung lupa, ay posibleng matumba tayo, matamaan na naman ang ulo. So yan yung pinaka na unang paalala dyan. Protektahan natin yung ulo natin sa mga mahulog na mga bagay o posibleng pagkatumba natin. At syempre, ang susunod niyan ay yung kawalan ng tubig at kuryente. Kaya napakahalaga na handa yung mga go bag natin, yung ating mga power bank para sa ating mga cellphone, para alam ng ating mga mahal sa buhay na tayo ay ligtas at kung nasaan tayo. At syempre, yung mga gamot, yung mga extra na damit, lahat yon, emergency light, lahat yon nakalagay lagi sa ating go bag. At yun ang hilain natin. Iligay nyo na rin yung mga bra ninyo doon sa loob ng go bag na yan. Ang pantigi, pero pwede na walang panty ma'am, basta sigurado lang yung bra. Lagay din daw ang pante, sabi ni Manang. Ang susunod po na mensahe ko ay mensahe ng pagpapaalala sa inyong lahat sa edukasyon ng ating mga anak. Ngayon po ay bukas na ang mga paaralan, iba't ibang paaralan sa Department of Education. Magbubukas na rin ang mga private schools. At gusto kong ipaalala sa inyo, may kunti kaming tulong para makatulong sa gastos ninyo para sa pagbukas ng mga klase ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, ng inyong mga pamangkin. Para sa inyong para sa kanilang pagbubukas ng kanilang klase. At ipaalala ko sa inyo ang kahalagahan ng edukasyon.
Lagi kapag nasaan man ako mapunta, sinasabi ko sa kabataan, kaming mga magulang ninyo, nagpapaalala kami lagi na ang edukasyon ang magpapabago sa buhay ninyo. Magpapabago sa ating pamilya. Hindi paulit-ulit o pabalik-balik ang kahirapan sa ating pamilya. Pero sasagutin tayo ng ating mga anak, oh, yung kapitbahay natin, grade 3 lang natapos niyan, buhay na buhay sila, wala mang problema. Kumakain pa rin, okay pa rin, gabi-gabi pa rin, lumalabas, linggo-linggo, okay lang, walang problema, grade 3 natapos. Grade 8, hindi na siya tumuloy ng kanyang pag-aaral, nagtrabaho na, okay pa siya. Oo, totoo yan, buhay tayo lahat, pare-pareho tayo lahat, na humihinga at hihinga, tapos man tayo ng ating pag-aaral o hindi. Pero kailangan natin ipaintindi sa ating mga anak na napakalaki ng buhay o way of life ng isang tao na nakapagtapos ng pag-aaral at isang tao na grade 2 lang ang natapos niya sa kanyang pag-aaral. Makikita natin yun sa trabaho. Kung ikaw ay natapos ng grade 2, grade 3, minsan may trabaho, minsan walang trabaho. Labor lang. Wala pang seguridad sa kanyang pagtatrabaho kasi pwedeng paalisin, basta-basta na lang, o ayaw na namin sa iyo, umalis ka na dito. Wala kaming pakialam kung anong benepisyo para sa iyo. Kasi kontrata lang tayo, o minsan arawan lang tayo, o minsan oras lang ang ating kontrata, 4 na oras lang ang trabaho mo. Pero kapag ang anak natin ay nakapagtapos na, sabihin na natin edukasyon, naging teacher siya, o sabihin na natin nurse siya, nakakapagtrabaho siya sa hospital. May kontrata siya, may kasiguraduhan ang kanyang sweldo. May kasiguraduhan ang buwan-buwan niya na natatanggap sa hospital, ang kontrata niya sa hospital o sa paaralan man kung teacher yon. May kasiguraduhan yung kanyang trabaho taon-taon. Kaya kailangan natin ipaintindi yun sa ating mga anak. Dahil kapag bata pa sila, immature pa yung pag-iisip, hindi ka agad nila nakikita kung ano yung nakita na natin lahat. Dahil tayo ang dami na nating pinagdaanan. Nasa ano na tayo? 18 years old. Di ba Manong? 18 years old na tayo. Ang dami na nating alam sa buhay. Ang dami nating nakita ng mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, mga kamag-anak natin na patuloy paulit-ulit yung paghihirap. Hindi ko man sinabi na one shot all o isang solusyon lang yan, pero ang edukasyon, nakakatulong siya na hindi paulit-ulit pabalik-balik sa pamilya natin ang paghihirap. Nakakaangat yung mga nakakapagtapos sa pag-aaral. Hindi sila hirap araw-araw kung saan nila hanapin ang pambili nila ng bigas. Yan po ang kailangan natin at kailangan namin sa Office of the Vice President ipaintindi at ulit-ulitin sa ating mga kababayan na dasal namin ay umabot doon sa inyong komunidad, umabot doon sa loob ng inyong mga pamamahay. At syempre, ang susunod ko na mensahe ay mensahe ng kapayapaan. Ang edukasyon din nagdadala ng kapayapaan. At ang respeto o pagtanggap natin sa pagkakaiba-iba natin, nagdadala din ng kapayapaan. Magkaiba man ang ating paniniwala sa politika, magkaiba man ang ating paniniwala sa relihiyon, magkaiba man ang ating gender. Ngayong buwan na ito ay LGBTQ month, o ito yung pagkilala sa iba't ibang gender o kasarian, lesbian, gay, transsexual, bisexual, transgender, queer, at iba pang gender. Kung tayo ay marunong magrespeto, mga PWD, marunong magrespeto sa pagkakaiba-iba natin, na hindi tayo pare-pareho talaga. Lahat tayo pinanganak ng Diyos na merong sariling buhay, may sariling paninindigan, may sariling paniniwala, merong kapansanan, walang kapansanan, may ibang kagustuhan sa kasarian, o hindi man kung ano yung pinanganak tayo, kailangan natin tanggapin yon. Lahat yon nagdadala ng kapayapaan sa ating mga pamamahay at sa ating mga komunidad. Kahit ugali, alam nyo, mahirap laging pinag-aawayan sa loob ng bahay. Ugali, pagkakaiba ng ugali ng bawat isa.
na nasa loob ng bahay, kahit ugali. Kailangan natin respetuhin yun. Lalo na kung hindi naman yun masama o nakakasakit ng ibang tao. Kailangan yung inclusion and respect natin sa pagkakaiba-iba natin. Yan po ay nagdadala ng kapayapaan sa ating barangay, sa ating komunidad, sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating pamamahay. At syempre, kapag mayroong kapayapaan, mayroong sumusunod na kaunlaran. Dahil ang mga tao, nakatutok na lang sila doon sa pag-angat ng kanilang buhay at antas nila sa komunidad. Hindi na sila nakatutok doon sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Kundi nakatutok na lang sila na paano ko ba mapapaayos ang aking sarili at ang aking pamilya. So yan po ang mensahe natin ngayong umaga na ito. Mensahe ng pagpapasalamat, mensahe ng pag-iingat lagi, pagiging handa, mensahe sa edukasyon, at ang panghuli ay mensahe ng kapayapaan. Lahat yan magdadala ng kaunlaran para sa ating bayan. Masaya ako na nakasama ko kayo ngayong umaga na ito. Nagpapasalamat ako sa oras ninyo. Lahat tayo may kailangan na gawin ngayong araw na ito. May trabaho na kailangan na atupagin. Pero tinanggap ninyo yung paanyayat namin na gawin itong distribution at programa natin ngayong umaga na ito. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ay, siya nga. So ayan narinig ninyo yung magandang speech ni VP Sara sa Cotabato City. Okay? Maraming salamat sa iyo, Vice President Sara Duterte, sa pagbibigay mo ng mga inspirasyon, no, sa bawat isang Pilipino. Lahat tayo isa-isa, unique tayo, no. Iba't ibang kasarian, LGBTQ, yan ang in-emphasize niya doon sa sa kanyang speech, no, na meron pang pag-asa itong Pilipinas. Okay? So ito naman, no. Ang last na video na ating gawa ng reaksyon ay itong ang bagong legal counsel ni FPRRD dito sa Hague, Netherlands. Okay? Ito po, panoorin po natin kasi in-interview na po ito ni Alvin and Tourism. Ito po, play natin. Attorney Peter Haynes, good afternoon. How are you today, sir? I'm fine, but I'm not an attorney. You can call me Peter, or counsel if you like. Peter, it is an honor. Thank you for the time you have given me. How is our former President Rodrigo Roa Duterte? He seemed in very good spirits today, very talkative and informative, and we Very humble itong legal counsel ni Tatay Digong. discussed a wide range of topics of personal interest to him. Yes, he seemed on quite good form. Is this your first time seeing him, sir? No, this is about my 5th or 6th time. Oh, perfect. Sir, in as far as the court's order for his medical examination, I mean, the court has an ongoing duty to satisfy itself that he's fit to stand trial. The issue having already been raised during the pre-trial phase, and from now on, I think it will be kept under constant review every 4 months or so, and the next review will take place sometime towards the end of the summer. I don't know when the examinations will be precisely, but my guess is next month sometime. Peter, in as far as your opposition to the Rule 68, a lot of Filipinos are actually thinking if you could share to us as well the substantiation of your opposition to that. I'm not entirely sure we're completely opposed to the idea. At the end of the day, everybody wants the proceedings to go reasonably smoothly and quickly, particularly given the age of the former president. And so there's Kasi isa rin yan sa mga malaking dapat nating i-question eh. Kasi siyempre, lalong tumatanda na si Tatay Digong, di ba? So gusto naman natin na mapabilis yung kaso kung ano man ang magiging resulta ng kaso, di ba? So yun rin, that's one of the issues na paano mapabilis itong kaso na ito. There's nothing, principled that we object to about Rule 68. What we are concerned about is that these applications that will come in the immediate period before the trial will become overwhelming in their number, because it's not just a question of the interviews that people have given, it's the large number of exhibits they might refer to or produce, videos, transcripts, diaries, and the like. So I think we're just being wary of being overwhelmed by applications that make it difficult for us to prepare for trial. In as far as the length of the trial is concerned, do you have already a
timeline as to the years, perhaps? Yeah, I don't think it's going to be years. I think it would be surprising if it was less than a year. A lot of it may depend on how long the former president can spend in the courtroom on a daily basis, because I think he's going to have to be there at some stages, and it may well be that he can't endure too long a day. Yeah. But my guess would be that it won't take as long as 2 years. So, ang kanyang guess is siguro hindi aabot ng isang taon o ang maximum will be 2 years. Okay? Yan ang estimated niya sa kaso na ito na matapos. Sir, in as far as your preparation for the trial is concerned, how confident is the defense team of the former president? Well, I'm not going to express it in terms of confidence. I mean, you'll be aware of the fact that I was assigned less than a month ago, but the core of the original team is there. They're invaluable to me. I'm going to add to that team some very experienced lawyers. I've already added Kate Gibson, who's pretty much world famous, and I will add further people. And we will have as strong a team as has ever been assembled at the ICC. And we will approach this with real endeavour and energy. Do you have any difficulties or some sort in as far as your integration to the team is concerned, sir? None whatsoever. Do you have a message to the Filipino people closely following what's happening to, actually we regard him as our living hero, and we are very much anticipate and look forward to the trial as well, which is set on the 30th of November. This is the greatest honour and privilege of my professional life. I'd like to thank those of you, and there are many, who have found my personal details and taken the trouble to wish me the best and you know, pray and aid God's help, and I will do everything within my human power to fulfill their hopes too. Peter Haynes, thank you so much for this opportunity. On behalf of the Filipino people all over the world, I will wish you good luck, and I know that, or we hope, that the former president will be brought back to the Philippines as soon as possible time. Thank you, Alvin. You're welcome, sir. Ayan. So, ayan, no? Ipag-pray na lang natin ang legal team ni Tatay Digong dyan sa ICC, no? At makakuha tayo ng hustisya para kay Tatay Digong. Okay? Ano lang tayo, wala namang imposible kapag tayo po ay manalangin po sa Diyos, hihingi po tayo ng ano man ang gusto nating mangyari kay Tatay Digong, di ba? Ipag-pray na lang natin. Okay? So guys, sa mga nanonood ngayon, paki-like, paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga magko-comment rin kayo sa ating comment section, ano ang opinion nyo patungkol po sa mga topic natin ngayon, okay? So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.